Okay. So, So, paano po pumili si Sir Henry Tan ng breeders para i-pair? well, sa akin, bloodline muna. Bloodline. Most of the time, related sila. Related. More on uncle, niece, Okay. ganun. Nephews, mga ganun. Mga breeding ko ganun. Nag-i-breed po kayo? Mother-daughter, father-daughter? Not so much. Pero Okay. kasi ang mindset ko for karera, Okay. racing. Yes. So mga cross-cross, mga ganun, binabalik ko naman. Apo. So, bloodline muna, tapos conformation, healthy birds. Yes. So, pag hindi healthy, hindi ko na ginagamit. Apo. Ano po yung karakteristik ng ibon na masasabi nyo na healthy siya? Unang-una, makikita mo outside appearance, maliksi sila, hindi pula, walang sipon. Yes. Tapos, pag hawak mo sa ibon, based on experience, malalaman mo kaagad eh. Kung condition. Sa tagal ko, hawak ko lang, malalaman ko. Tapos, pagka wala sa condition, hindi ko gagamitin. Set aside sila. How about eye sign? Do you believe in eye signs or pag pairing? Kailangan magkaiba ba ng mata or not so much? Pero sa karera, kahit anong ibon, anong eye sign, uuwi. Yes. Sa breeding, may konti sa eye sign, pero hirap ituro. Hindi ko alam po. Nababasa ko, marami akong nabasang books. Pero it remains to be proven, di ba? Yes. Hindi naman lahat tama eh. Di ba? Maraming mga Europeans hindi naman naniniwala sa eye sign. Yes po. So, But you check confirmation. confirmation for me is number one. Ano po ba gusto niyo? Bangkain o upper body? Ano po yung Sa experience ko, basta confirmation for me, maganda sa kamay. Okay. Yung bangka, hindi naman totally bangkain, pero mga birds ko, sa sa develop ko, merong konting-konting kill. Kill. Yung mga putok na ganyan, putok. Yes, apo. Hindi tumatagal eh. So, yung mga natitira, sila yung nagbi-breed, konting kill. Konti lang, hindi naman yung ganyan payat-payat. Yes. Hindi ko ginagamit na yun. Okay. Apple body. Mas gusto niyo po ba? Yung bilog na apple body, depende, kailangan medyo may length. Okay. May length. Pag maiksi, hindi ko masyado gusto. Sa apple body ba, sir? Or nagbe-breed po ba kayo, sir, ng malaking ibon saka sa maliit na ibon? Ano po ba yung preferred po ninyo? Medium bird, small bird, or large bird? Medium to small. Meron minsan large, pero cross ko sa breeders maliit. po. Okay lang po ba na malaki yung mga breeders niya sa breeders? Hindi, pag malaki, kailangan yung hanapin nyo yung magaan. Okay. Pero kasi malaki ng birds, magaan sila. Kahit sa Europe, may malalaki pero magagaling. Pero pag hinawakan mo, magagaan sila. Okay. Yun ang hanapin sa malaki. Okay. So, sa maliit, no need to choose, diba? Maliit naman sila. So, pagka pair mo ng malaki sa maliit, i-compensate mo, hanapin mo yung tamang size. Minsan kasi may mamana sa tatay, malaki din lalabas. Minsan, mamana sa nanay. Mahirap i-perfect yung, kasi may extreme sila, malaki, maliit. Opo. So, mahirap i-match. Yes. Diba? Minsan, mamana sa malaki, minsan mamana sa maliit, minsan medium, gano'n. Okay. Pero sa akin, kasi isa lang rin, di ba? Isang line, isang body lang sila. Yes. Madali ipares. Okay. So, paglabas niya, parehas sila. Madali ipares. So, yun na talaga po yung na-build up nyo na line and body confirmation ng mga ibon ninyo. So, with regards naman, boss, May tatanong. yes. What your experience sa big birds during races? Sa north, minsan meron. Pero sa North, south, pero hirap wala lang. Sa masyado. hirap. Sa south. Hirap ang mga big bird talaga pagka tawiran dagat na. Kasi, pagka tinignan mo yung mga speedbird sa abroad, malalaki sila.
Yung mga long distance, medyo smaller size. Yes. Like marathon. Parang athlete tao. Marathon Parang tao, di ba? Mga 100 meters, Oo, malalaki. malalaki sila. Pero mga marathon, payat sila. Yes. Ang tagal lang takbo. Ganon din sa ibon eh. Same principles yan eh. Sa akin ganyan ang tingin. Yeah, for me, yes. Oo. Pero sa bigat mo yan, ang long distance, may hirapan. Oo, hindi kaya ng katawan. No? Paano sir kayo magturo na ng ng inakay? Well, Preparation nyo for inakay? inakay, For young hindi birds. ako masyadong Actually, lately, hindi ako serious. Pero, ang inakay ko, depende sa, for example, yung North, nakakarera pa tayo South, hindi ko masyado pinapalabas. Pinapalabas. So, pag inaakit ko, mga 26, 27 days, hanggang okay. 30. So, mag-stay sila sa flying pen, around 1 week, 2 Okay. weeks, tsaka ako pinapalabas. Vaccination program, sir, meron kayo? Well, I vaccinate them for adenovirus. Ilang and days PMD. po yung young bird? Pag nag-win ako, Okay, mga So, 26, 25 days? basta every time, kasi ang winning ko, binabase ko yung dito sa Sa pakpak. pakpak. Medyo Kompleto cover na. na sila. Di ba? Meron kasi medyo mabagal. Opo. Maghihintay ako. Yung mga inuuna ko, yung mga cover na. So, vaccine siya ng adeno and PMD. Anong gamot mo sa kwan? Anong vaccine mo sa adeno? Sa ngayon, galing Europe eh. Hindi ko, kung pharma something. Pharmavac? Importante sa adeno yung yung tawag yan? Rotavirus. Rotavirus. Yun ang mas importante, rotavirus. Sir, gumagamit kayo ng pellet sa breeders ninyo? No. Okay. May konti lang yung nabibili per kilo, Apo. Inahalo ko lang. Pero hindi siya puro. Siguro nasa 1 to 2% lang yun. Okay. May balik tayo dun sa vaccination. Less than 30 days, nagpa-vaccinate ka. Oo. Nagbo-booster ka pa, no more. Hindi na. Okay. Hanggang karera na po yun. So far, so good naman. Do you vaccinate your breeders? No na. Okay. No na. Kumbaga parang isang beses lang sa buhay nila na vaccine. For example, yung year 1999, first ng Paramixo. I think yun, 1999, yun di ba? na, Unang tumama yung PMD concept na ng sa PMD yun Pilipinas. eh. Oo. yun di natapos ang karera natin. Natapos natin yun di ba? Hindi ko Ikaw yung winner sa Superset solo. Puro pag-uwi, puro green ang... Oo. Oo. Ako yung sa auction pero na-out ng 4 meters. Dalawa lang ibon umuwi sa atin sa Tacloban. Ikaw yung Superset, ako auction. Okay. Kinuha niya yung pera. Yung lock makita mo, pag-uwi, kulay green. Talaga. Tubig na green. Bulat ka, sa ba't ganon? Hindi lang pala ako, lahat kami. Tinapos natin yung race. Tinapos. Natapos Umabot tayo ng Tacloban. Kaso ang very minimal na lang ang Yes, pauwi. Hindi, Less mas marami na mamatay kaysa... Sa pauwi. namamatay So doon pa na. lang sa truck, may mga namamatay. Hindi, sa lock. Sa lock na. One lap after Pag-uwi. another lap, yeah. Kasi first onset ng Paramixo, wala tayong gamot. Di natin alam Yes, kung anong opo, sakit yan eh. totoo. Dati wala yan eh. Wala yan eh. Yun. After that, yearly, kailangan vaccinate na. Yes. Actually, ang unang introduce pa nga sa amin with the VetMed company, which is yung patak. Ayun pa yung unang ginamit Well, patak kasi hindi pang yan eh, yung hindi pang kalapate. Pang manok, pang manok, yes. Ibang yan eh. Tawag doon. Yung lasota. Yes, Oo, opo. Lasota. Ayun po yung naging, every time na nagpapa-pigeon seminar sila, yun po yung free. Well, may konting tulong kasi it's for Newcastle disease eh. Yes, So, opo. di ba? Yung Paramixo is a family of Newcastle, pero ibang strain yan eh. Yes, ibang strain. Pang kalapate talaga yun. Yes, opo. So, yung vaccine natin pang kalapate. So, wala pang adeno nun. Opo, wala Puro pa. Paramixo lang. So, na-control after 10 years, pasado, na-control natin yung Paramixo. Yes. Kasi every year nagbabaksin na mga fanciers. Pero nowadays, kahit pa paano, siguro almost nasa
3% na lang siguro ang may mga infected ng PNP. Sa ngayon, mga tinatamaan, mga they call it adeno. Opo. Yun, mga ganon. Green ang tae, sumusuka, lumalaki, ganon. Yun yung mga sign na ano po. So, ang only cure dyan is prevention through vaccine. Yes, totoo. So, nagbibigay tayo ng antibiotics is for the secondary disease. Di ba? Okay, Para hindi lang siya mamatay. Yes. Pero ang virus kasi, through vaccine talaga. Yes. Diba? Secondary disease, ang binabantayan natin is Salmonella, E. coli. E. coli, coccidiosis, Yes. ano yung cancer, Coryza. yung trichomoniasis. Okay. Yan. Lahat puro mga secondary yun. So we treat them by using antibiotics. Okay. Yun lang. Pero hindi yung antibiotics na papagaling sa adeno, sa virus. Ginagamot natin yung secondary para hindi mamatay.